I'm going to announce the details of a major reform measure that in my opinion will be the biggest or one of the biggest, if not the biggest, single piece of reform na gagawin natin sa DPWH. At ito ang pagbababa ng overpriced cost of materials sa DPWH. So ididetali ko na ito ayon na rin sa utos ng ating Pangulo na ayusin na natin ang presyuhan dito sa DPWH. Alam nyo, dekada na ito. Nung Senate hearing, sinabi ko nga, madami ng DPWH secretary ang dumaan, marami ng budget ng marami ng budget ng DPWH ang dumaan, dekada na, pero nandyan pa rin ang overpriced cost of materials. Overpriced siya dahil alam natin na kung bibili tayo ng mga materyales tulad ng simento, ng rebar, ng bakal, ng asfalto, ng graba, ng aggregates, ng sand, alam natin na hindi yan ang presyo sa merkado. Mas mataas ang presyo dito kaysa sa presyo sa merkado. At dahil dyan, sabi na rin ng ating Pangulo, yan ang isa sa mga pinanggagalingan ng pagnanakaw ng pera ng mga kababayan natin. So, bago ko i-detalye ito, uulitin ko lang yung sinabi ng ating Pangulo bago siya umalis nung Huwebes papuntang South Korea sa APEC. So, ulitin ko yung sinabi ng Pangulo, no? Real change, lasting change. Ito ang ikatlong direktiba ng Pangulo sa atin. Kailangan nating reformahin ang DPWH at ang iba pang mga ahensya, ayon na rin sa ating Pangulo. At ito ay gagawin na natin simula ngayon. This has never been done before to this extent. No? And I am here to give you the details of the initial pa lang ito, bringing down of the cost of materials, starting with cement, asphalt, steel, gravel, sand, and other aggregates. Wala pa yung mga architectural finishes, meaning yung pagpapagawa ng mga classroom. Wala pa yon. Wala pa yung bubong. Wala pa yung pagpipintura ng mga classroom. Pag-aayos ng mga ospital. Wala pa yon. Ginagawa pa natin yon ngayon. Pero ngayon, mag-a-announce na ako ng mga ibababa nating mga materials base sa nakita natin na presyo sa merkado. Okay. So, next. So, asphalt. So, nakikita nyo yung mga pula, yan yung mga above 50%. So, this is broken down by region. No? Ranked by the highest variance. So, makikita nyo yung previous cost ng asfalto per metric ton dito sa unang column. At makikita nyo, in some cases, gaya ng sinabi ng ating Pangulo, mahigit pa sa 50% ang diferensya. So, sa Region 4B, for example, no? Halimbawa, dun sa mga nakita nating mga proyekto sa Mindoro, no? 23,650 ang presyo ng asfalto per metric ton. Pero base sa nakita natin sa merkado, wala pang 6,000 pesos yun. 75% ang variance sa asfalto. So, on average, 50% ang average nito. At yan, makikita nyo. Bibigay namin po sa inyo ito. Pwede nyo na mga picturean na at nakikita na ng mga kababayan natin to. Ganyang kalaki po ang diferensya. Mapapansin nyo, bawat region, iba-iba naman talaga ang presyo. Iba-iba ang presyo eh. Kasi ibang source, may mga iba, mas madali, may mga iba, mas mahirap. Sa private sector, ganyan din. Bawat lugar, iba-iba din. Pero, makikita nyo, across the board, lahat mataas. Meron namang mga region, tulad ng Region 10, hindi ganong kataas. Ito yung ginagagay namin na green, na hindi ganong kataas, below 10%. No? Pero, makikita nyo, dito pa lang, sa asfalto, napakalaki na ng diferensya. Next.
Sheet pile. Ayan nyo yan, mga sheet pile. Yung mga nakita nyo, na ginagamit na, hindi yero yan. Yan yung mga binabaon. Yan yung nakita natin sa Oriental Mindoro, halimbawa, na binaon pero maigsi. Imbes na 12 meters, 3 meters lang. No? Again, sa mga ibang regions, tulad ng Caraga at Region 12, above 50% yan. No? On average, it's 36% ang diferensya para sa sheet pile. So makikita nyo, no? Napakalaki ng diferensya, no? Sa iba't ibang rehiyon. Next. Gravel, grade 1. Graba. No? Makikita nyo, ganun din. No? Makikita nyo yung mga malalaking diferensya, ang Region 13 at Region 4B ulit. No? From 1.6 sa Region 13, 601 lang. 62.5% variance. Sa Region 4B, 1.4, pero 606 lang. 57.7% variance. Average. Pero makikita nyo, meron din namang hindi ganun kalalaki. Like Region 11, Region 1, no, 9.4% lang sa Region 11. Sa Region 1, 9.13% lang. Sa Region 4A, 3%, Region 10, 1%, Region 8, 0.59%. Meron namang hindi ganun kasama. No? Pero, marami ding mga napakalalaki. Next. Sand. Ganun din. No? Dito naman, NCR naman. No, 1,314. Pero, nakakita tayo na 450 lang. No? 65.7%. Region 13. Ulit. 1,4, 556 lang. Region 4B na naman. 1,538, pero 620 lang. 60% halos. So yan, makikita nyo. Meron din namang hindi ganun kataas. Region 1, hindi din ganun kataas. 8.8 lang. Region 10, 5, etc., etc. No? Next. Reinforcing steel bar. Grade 60, ganun din. No, again, 13 na naman. 98.9%. Pero 39.2 lang, 39.3, 60%. For an average of roughly about 32%. So, dyan yung makikita, no? Talagang napakalayo. No? Ngayon lang ginawa to sa aking pagkakaalam, no? Na talagang hinimay isa-isa. Dati, I think yung kay Sec Babes, I think reduce lang roughly by 10% across the board. Pero ngayon lang talaga natin inaisa-isa, and I'd like to thank the team of OIC Undersecretary Lara. Sila ang nagtrabaho talaga nito, in the team of USEC Nick. No? Talagang inisa-isa nila to. No? No? At kung ongoing pa yung paghihimay, pag-isa-isa, doon naman sa iba pang mga materyales. No? Next slide. I think semento na to. No? Next. Cement na to. No, cement hindi masyado. No? Minus 10% lang ang variance, no? So yan, no? From 241 sa NCR, 169, medyo mataas-taas pa rin, 29%, 29%. Pero meron namang, in fact, merong mga 1.3% lang sa Region 1. Napakababa ng diferensya sa Region 1, from 226 to 223. No, pero nandiyan pa rin yung mga yung Region 13, Region 4B, ganun pa rin, no. So again, no, uulitin ko, no. Matagal nang ganito ito. Hindi lang to ngayon. Dekada na to na ganyan, na malalaki ang diferensya. Pero kailangan na nating gawin ito ngayon. Sabi nga ni Pangulo, real and lasting change. Kasi ngayon, pagka nababa na natin ito, medyo kahit papano, sabi nga ni Pangulo, mami-minimize natin ang opportunities for corruption. Bakit? Kasi dati, dahil overpriced, madaling mangurakot. Kasi alam mo, overpriced eh. Di ba? Dun sa budget niyan, overpriced. Pero pag binili mo, alam mong hindi naman yun ang presyo eh. So, saan napupunta yung pera yun? Obviously,
in all likelihood, napupunta yan sa pagnanakaw. So yun ang sinasabi ng Pangulo, na matagal nang nangyayari, pero ngayon lang talaga natin, talagang gagawin ito ng masinsinan at tunay na pagbabago. Sabi nga ng Pangulo, real and lasting change. So, next, ito, may ready-mix concrete. Ito, hindi masyado. No? Yung ready-mix concrete, correct me if I'm wrong, ito yung hinalo na yung buhangin, yung nakamix na yung konkreto sa aggregate, sa sand, no? So, yan, medyo hindi masyadong mataas. Pero meron pa rin, no? Na medyo mataas pa rin, no? Pero on average, may mga iba nga halos walang pagbabago, no? Yun na rin, no? Pero, binaba pa rin natin on an average of 7%. So, again, ulitin ko, nagsimula pa lang tayo. Nagmamadali kayo masyado. Ulitin ko, sa ano pa lang to, no? Yung mga nakita nyo ngayon. Cement, ready-mix concrete, asphalt, steel bar, sheet piles, sand, and gravel. Pero marami pang iba, ito naman yung related sa mga buildings na tinatayo natin, tulad ng mga school building. So, pintura, roofing, finishing, etc. Yon, kailangan din natin tignan yon. No? And we will come up with a report also very soon. And we will also bring that down. No? So, yan, ito naman yung sinasabi ni Pangulo na DepEd, DOH, ayan, pag-uusapan natin yan. Kasi marami sa mga pinapagawa ng DepEd at DOH, yan yung mga merong architectural finishes na ginagawa pa natin ngayon. Ito mostly kalye, tulay, no? Flood control, obviously, kasama dyan. No? So we will be working with the other agencies like DOTR and DA, no? And other infrastructure agencies para ibaba na rin yung kanilang mga prices of these materials. So with that, ano ang translation nito? Dahil nababa na natin itong semento, graba, asfalto, etc., etc. Ano ang translation nito sa dagdag na benepisyo para sa mga kababayan natin? At nag-estimate ang group nila Undersecretary Lara. Asfalto, additional 1,600 kilometers of roads pala ito. These are roads. Additional 1,600 kilometers of concrete road. Can you imagine? Dagdag na 1,600 na kilometro ng kalye yan. Dahil lang sa pagbaba natin ng materyales. So you can just imagine, no, yung dami ng mga kalye nating madadaga pa kasama na ang mga farm-to-market roads dyan. Asfalto naman, 1,000 additional kilometers of asphalt ang pwede nating idagdag dyan. So yung mga baku-baku nating mga kalye dyan na nakikita natin all over the country, lalo na sa mga malalaking syudad natin tulad ng Metro Manila, Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo, Baguio, 1,000 additional kilometers. And ang total monetary value nito, according to the group nila Yusek Lara, nila Yusek Nick, 60 billion in estimated total savings sa 2026 budget. Ang ini-estimate natin. So kaya sinabi ko, this is probably the single biggest reform ever sa DPWH na in-initiate ng ating Pangulo. Kasi hindi mo na pwedeng baguhin yan eh. Kahit na sino pang administrasyon, hindi na pwedeng baguhin yan. Kasi yan na yan, pinirmahan ko na ito nung Webes. Pinirmahan ko na ito nung Webes, no, bago magbakasyon. And we will give you copies of the signed documents based on the President's directive. Hindi na pwedeng mabago yan. Kasi ngayon, mag-a-adjust na lang yan to market levels. No, future DPWH secretaries, hindi na nila mababago yan. Unang-una siguro, mahihiya naman sila kung baguhin nila yan. At ibalik nila ulit dun sa plus 70%, plus 50%, plus 30%. Hindi na yan.
Ngayon lang yan. This is to me, the directive of the President to do this is probably the single biggest reform in the DPWH ever. And this will really do a lot, no, to curb corruption, but still maintain quality. If the private sector can build a road at those prices, why cannot government do the same? Walang rason kung bakit hindi, di ba? No other reason. Except for corruption. That is the only reason why that has been done.